Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang maigpit na yakap mula sa panibagong araw para sa inyong lahat. Kamusta, paggalang, pagmamahal? Kahapon masama ang panahon, ngayon maganda na. Ayos ang ating enerhiya at saya. Gumagawa ako ng mga gawain sa bukid. Kaninang umaga, dinala ko si Sky Baba. Pinasyal ko siya sa bukid ng 1.5 oras. Pinakawalan ko ang mga kambing. Kakabalik lang namin sa kulungan ng mga yon dahil may nangyaring malaking kamalasan. Baka hindi kayo maniwala sa ikukwento ko. Pero hindi ko rin na-video. Kasi hindi ko naisip mag-video nung oras na yan. May nangyaring malaking kamalasan sa amin. Mamaya ko ikukwento tungkol kay Faisal at sa mga kambing. Ngayon, tinitingnan ko ang mga kalapate. Ipapakita ko sa inyo ang mga inakay nila, ang pinakahuling kalagayan ng mga inakay nila. Gusto ko lang ipakita ang panahon ng pagpisa. Sabi ko rin, dito sa atin, di lang daga ang problema, pati musang dumadayo na. Palaging problema ang musang na yan. Pag nahuli ko, ipapakain ko sa mga aso. Pang-ako ko yan, sobrang inis na ako. Wala na siyang tinirang inakay ng kalapate, pati itlog, wala na. Ibig sabihin, talagang sinakop na niya ang lugar natin, mga kaibigan. Hindi ko alam saan galing ang tapang ng musang na yan. Pero pag nahuli ko siya, siguradong mapapahamak siya. Kahapon, nagdala ako ng 2 bagong aso para masanay si Rot na makihalubilo sa kanila. Gaya ng sinabi ko. Mamaya ko sila papakawalan. Naintriga kami kung anong gagawin nila. Ang pakiusap ko lang, sana wag niyo akong bigyan bago yon. Pakiusap. Kung magla-like kayo ng video na ito, mag-subscribe at mag-comment para masuportahan ako. Matutuwa talaga ako. Napakahalaga para sa akin ang inyong mga komento at likes. Huwag niyo akong bigyan. Tingnan mo, pati mga kalapati may pwesto na rin sa kulungan ng kambing. Ngayon, lahat sila nagtitipon doon ng komportable. Gusto niyo bang paliparin ko kayo? Lilipad ba kayo mga ibon ko? Natasha, si Dede at iba pa ay nasa loob. O, tingnan mo si Chichi ko. Ula, Gechi, anong ginagawa mo na? Bukas ang pinto pero ayaw mo pumasok. Matalino talaga ang anak ko. Bukas ang pinto pero di ka pa rin pumapasok. Siguraduhin natin ang pinto. Ayos ba, Jetsi ko? Huwag kang pumasok, mahal. Baka atakihin mo ang manok. Paliliparin ko na lang muna ang mga kalapati ko. Hayaan ko silang lumipad. Kuya, tingnan mo ginawa ng tandang mayan. Binunutan nila ng balahibo ang manok nating pangkatay. Problema talaga ang mga tandang. Parang mga aso ang mga tandang natin. Uya, hindi lang yung pangkatay. Binunutan din nila ng balahibo ang lahat ng iba pang manok. Ibig sabihin, naging halimaw na talaga sila. Pamuk, anong ginagawa mo, Pamuk? Ayos lang ba si Pamuk? Uupo ako sa tabi ni Pamuk para magkwentuhan kami ng anak ko. Anong ginagawa ng Pamuk ko? Sandali lang. Huwag ka muna umalis. Sandali lang. Sandali lang, anak. Umupo ako para makipagkwentuhan. Anong ginagawa mo dyan? Kuya, alam mo ba kung anong nangyari? Pinakawalan ko sila. Inaatake ni Faisal ang mga kambing at sinusubukang kagatin. Alam mo ba, may isang kambing siyang naipit sa ilalim niya at sinusubukan niya itong durugin. Bakit niya ginagawa to? Sinusubukan niyang pumatong sa kanila, Faisal. Talagang nababaliw na siya, nasisiraan na ng ulo. Halos hindi namin nailigtas ang mga kambing kay Faisal. Hinabol ko siya. Wala rin sina Natasha at Dede ngayon. Idineklara ni Faisal ang sarili bilang leader ng bakuran. Walang sumasaway sa kanya, kaya ginagawa niya ang gusto niya at ginugulo ang mga kambing. Simula ngayon, babantayan ko ang mga kambing sa bakuran para hindi sila saktan ni Faisal. Totoong sinusubukan niyang makipagparehas sa kanila. Sira na talaga ang ulo ng kaibigan natin. Si Faisal ang dambuhalang asno. Baliw talaga sa mga kambing. Tama ba, Pamuko? Pero tingnan mo si Bonchok, hindi siya sumama maglakad ngayon. Sabi ko na, nanghihina na sila. Nanghina si Caramel, pero ngayon ayos na siya. Ngayon si Bonchok naman ang nanghihina. Kahapon okay siya, pero nung isang araw, mahina ulit. Malamang pinapalabas ko sila, pumapasok ako sa bahay, tapos sinusundan sila ni Faisal. Si Faisal kaya ay nakakasakit sa kanila. O may ginagawa ba siya sa mga hayop? Tingnan mo, si Bonchok parang wala talagang lakas na yun. Bonchok! Bonchok, anong nangyari sa'yo anak? Anong meron sa'yo? Kahapon ayos lang siya, pero nung isang araw, ganito rin siya, parang nanghihina. Malaki ang posibilidad na si Faisal ang may gawa nito. Nakikita mo ba to? Parang may masakit sa kanya. Binubugbog ba sila ni Faisal? O anong ginagawa niya ng lihim? Kanina, nakita ko talaga, kaya hindi ko na siya pinakakawalan. Tignan mo si Bonchok, parang nanghihina na. Nakikita mo ba, parang may nararamdaman siyang sakit. Kinakagat niya, kuya, ang mga kambing. Manyak talaga, parang nababaliw na siya. Ipinagkakatiwala natin kay Faisal ang mga kambing ni Ulan. Pero sinusubukan ni Faisal na saktan ang mga kambing. Walang ka na si Bonchok ko ngayon. Sinaktan ba ni Faisal ang anak ko?
Dapat lang maghiganti tayo sa kanya. Nararapat yun kay Faisal. Natasha, Dede, Asiye, nagagalit ako kasi hinahabol nila siya. Pero may alam palang tatlong yon. Hindi nila siya hinahabol ng walang dahilan. Karapat-tapat kay Faisal yun. Halika, punta tayo sa mga kalapati ko. Mga bada, assalamualaikum. Bismillah. Agad umatake ang mga gansa. Sabay naglilimlim yung dalawang gansa natin. Bakit sabay kayong naglilimlim? Ha? Kuya pareho silang pumasok sa gulong, nakikita mo ba? Wala pang napipisang itlog dito. Ngayon, nilagay ko ng mga itlog ng manok sa ilalim nila. Baka sakaling may sisiw na lumabas, sabi ko. Tingnan mo, parang sisiray na ng loko ang kamera. Yeah. Bibili pa tayo ng isa pang gansa para sa mga to, di ba? Kailangan pa nating bumili ng isa pa. Kasi kung may lalaki na akong gansa ngayon, naku, kinagat ba? Naku, magingat ka. Talaga. Ayos lang ba? Wala namang problema, di ba? Oh, may pasa na, ang sama na. Kuya, delikado talaga ang mga gansa. Huwag ka na lumapit sa kanila. Gansa, huwag niyo akong galitin. Ilalapit ko, bota ko, ayan, kinakagat niya. Tingnan mo. Tingnan mo. Sige, wala akong sinasabi. Relax lang. Hintayin mo. Ayokong isturbohin ang kapahingahan ng mga hayop. Mga siraulo ang mga to. Pakita mo yung mga inakay nating kalapate. Dahil sa mga gansa, hirap tayong pumasok dito. Kuya, pangilang inakay na ng kalapati ito? Palagi. Marten, daga o weasel, anumang hayop yon, dumarating, kinukuha at pinapatay ang mga to. Buti na lang, buhay pa sila ngayon. Dalawa ang mga anak namin. Naku! Yung iba ring mga kalapati ay tumayo na rin. Yung iba ay nangitlog na rin. Ngayon, may dalawang inakay tayo dito. Kanina, nakahiga ang mga kalapati pero umalis na. Lahat dito ngayon ay puno ng itlog. Pero hinihintay din natin sila, sana ay mapisa na rin sila sa lalong madaling panahon. Pero parang medyo gumalaw yata itong kulungan. Oh, puro itlog dito. Tingnan mo, naiwan pa dito yung suklay ng aso. Nakikita mo ba? May 3 itlog dito. 2 nandito, 2 nandito. 2, 5, 7. 7, 1 nandito kaya 8. May isang itlog ng gansa dito. Siyam, may isang manok na nakaupo, yung iba tumayo na. Kunin ko na lahat ng mga itlog na ito, pati na rin yung nandiyon sa kanila. Nakaupo lang na nakaupo, pero walang lumalabas. Walang lumalabas. Hindi ko alam kung anong gagawin natin dito sa musang na to, mga kaibigan. Kumunti na ang kalapati ko. Dati, marami akong inakay sa kulungan. Wala namang problema noon. Pinupunan niyo pa yung kulungan na yon. Lagi tayong mainakay noon. Wala pa tayong masyadong problema noon. Pero ngayon, wala na natin ang inakay. Talagang hindi ko alam kung Marten ba o Whistle. Pero kung ano man yon, kinukuha niya at dinadala ng inakay. Kung hindi na talaga pwede, gagawa tayo ng paraan. Iban natin dito si Mazlum. Iwan na si Mazlum baba dito. Mga kambing, alis na ako. Magaganda ang mga kalapati, di ba? Grabe. Sandali, paliparin ko muna sila. Sandali lang. Makakita naman ng ibon ng bayan, makakita naman ng bayan. Aha, nandito na si Natasha. Paano sila nakarating? Natasha, paano ka napunta rito? Aha, ang sikat kong galan. Tara na. Masya Allah. Ang mga tunay na anak ng Anatolia, wala tayong ganitong ibon. Kunin mo, makita ng bayan ng ibon. Tingnan mo yung lipad niya, grabe, ikamamatay ko sa ganda niyan. Naku. Mga leon ko talaga. Kuya, nakikita mo ba yung ibon? Tingnan mo kung paano sila lumilipad. Oy, Rocky, magpakabait ka. Grabe kayo. Diyos ko, ingat. Sino yan sa ilalim ng paa ko? Anak, umalis ka dyan. Hindi ko muna sila ibababa ngayon. Grabe. Hindi rin pala kaunti ang mga kalapati natin. Marami pa rin pala. Dati, doble pa sa ngayon ang mga kalapati ko. Doble pa ng dami nito ang mga kalapati ko noon. Lahat nawala. Nakikita mo? Parang naglaho sila sa langit. Parang pumunta na sila sa kalawakan. Hindi na kaya ng mata ko. Hindi ko na makita. Ayos. Hindi ko lang ito sinasabi dahil ibon ko ito. Ang gaganda talaga ng ibon ko, kuya.
Purong kalidad talaga. Sa Turkey, sila lang ang ganito. Kakaunti lang sa mundo. Tara, alis na tayo ngayon. Pababa mo na sila. Tama na ang paglilibot. Tumakas na si Natasha. Baka tangkain ng walang hiya na sunggaban ng mga ibon. Lumabas na ang mga bata. Nakakatuwang panuurin sila para sa akin. Sige, huwag kayong sumigaw. Hoy! Ayos, ayos! Ang ganda ng panglipad nila, ayos! Hindi sila bumababa, nakikita mo ba? Kapag may nakakita sa kanila mula sa malayo, iisipin nilang agila, ulawin sila. Ayos, ayos! Halika anak! Halika anak! Halika! Naku, mahal na mahal ko kayo. Pare may grupo na nawala sa impapawid. Basta, wag lang sanang dumating ang lawin o kung ano paman. Sige mga bata. Masya Allah, Masya Allah. Ilan pang nasa ere? 2, 4, 5. Tingnan mo yung kalapating paikot, kunan mo ng video yung kalapating paikot sa ibabaw ng kulungan. Sige anak, paikutin mo pa, mabuhay ka anak. 2, sige anak, gawin mong 3. Gawin mong 3. Sige. Sige na, bayani ko, tara na. Hoy! 3, 4, 5. Nako, kapag pinalakas ko siya ngayon, tsak marami pa siya nabibigay. Sabi ko, wag ko na lang siyang pagurin masyado. Mga leon ko talaga. Sila ang nabibigay sa akin ng kapayapaan. Sila. Kunin mo man ng video dyan, yung pangalan natin. Nakalagay dyan, Bukirin ni Typhoon Baba. Nilagay ko yan diyan, may dahilan. Bukirin ni Typhoon Baba. Grabe. Mahal ko ang bukirin natin. Tara. Lumabas muna tayo. Bumaba na ang mga kalapati natin, mga kaibigan. Matagal-tagal na rin akong hindi napapalipad ng mga kalapati. Kaya maganda rin na palipad ko sila ngayon. Malayang nakakalipad talaga ang mga kalapati ko, kuya. Hindi ko talaga binabago ang likas na ugali ng mga hayop. Hindi ko sila ikinukulong. Ang mga ibon ay malalayang hayop. Kailangan nilang palaging gumagala at lumilipad. Naintindihan niyo ba? Ibig sabihin, hindi sila tulad ng aso, iba ang ibon. Kaya hindi ko sila kinukulong. Unahin kong palabasin yung babaeng rot. Gabi, hindi kayo mag-aaway, di ba? Palalayain natin siya at ipapasyal na may tali. Sana kuya, huwag siyang makipag-aaway. Medyo kinakabahan ako. Carlos pa ba? Ole. Halika, ilalabas kita. Halika. Halika, halika. Halika dito, nasaan ang tropa ko? Nasaan na ang tropa ko? Grabe, ang bilis yung ma-excite. Nasaan na ang tropa ko? Teka lang, tropa. Halika, tropa halika. Dahan-dahan lang, Rocky. Tingnan mo si Rocky, baliw talaga. Mabubugbog kay Carlos, parang nilaklak mo ang tapang. Tigil, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Tigil, Rocky, huwag kang lumapit masyado. Halimaw, Carlos. Hoy, Rocky! Hoy, teka lang anak, teka lang. Tingnan mo, hindi ito katulad ng iba. Bumalik na naman si Carlos Navarro. Teka lang kayo. Huwag kang pumasok dyan, Rocky. Sandali lang. Hintay lang. Tigil. Carlos, pinalaya kita pero parang nagkamali ako, anak. Sandali lang. Tigil, Rocky. Napakalakas ni Carlos Baba. Talagang napakahirap siyang ilakad. Halika. Sige, halika. Oy, huwag kayong mag-away, anak. Talagang na-excite lahat ng aso. Rocky, saan ka humugot ng tapang? Saan ka humugot ng tapang, anak? Sa tingin mo ba matatalo mo si Carlos? Manyak. Matapang ka, Rocky. Almusalin ka lang ni Carlos, anak. Halika. Umupo ka. Halika. Sige. Naintindihan naming malakas ka, pero malalakas din kami. Sandali lang, anak. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Sandali lang. Halika, Carlos. Tumayo ka lang dyan ng kalmado at maghintay. Rocky. Sa huli, ikaw ang mapapalo. Tingnan mo. Paglalaruan ni Carlos si Rocky na parang bola. Halika, gwapong anak ko, halika. Sandali, tumayo ka nga dyan. Pakalmahin mo muna yung pag-excite mo, sige. Sananga, mashallah. Saludo na ako sa karisma mo.
Ang tapang mo talaga. Carlos. Si Rocky ang nagpabaliw kay Carlos. No! Tigil, Tony, tigil. Tigil. Dahil kay Rocky, hindi ko mahawakan ng maayos si Carlos. Natatakot akong bigla siyang umatake. Sige Apollo, Maraz, kalma lang. Kuya, may inaalis akong isa. Mahina niyong naririnig ang boses ko dahil may mikroponong nakakabit. Sumakit ang ulo ko. Teka, mas okay siguro kung ibalik na lang si Carlos. Sa kulungan din niya. Anong nangyari mga baby? Sinubukan kong palabasin si Carlos pero nagsisi ako. Teka lang, Rocky. Tapos na si Lolo, tapos ito naman ang nagsimula. Mashallah, anak ko. Totoong anak ng Anadolu si Carlos. Saglit lang. Grabe, agad akong napagod. Wala talagang ganito. Ano lakas niyang humila, pre? Sobrang lakas. Sandali, hintayin mo muna yan. Nasa labas sina Tyson at Ares, Papa. Kaya nga. Sige, kunin na natin siya. Teka. Kalma lang. Carlos, lumapit ka nga, anak. Pumunta ka doon. Sige, kalma lang. Kalma lang, huwag kayong sumigaw. Kalma lang. Hector Baba, hindi pa kita palalabasin na yon. Palabasin muna natin si Esko. Esko! Halika dito, anak ng Aleman, halika. Halika. Mashallah, sa Esko ko. Nakikita mo ba kung gaano siya na-excite? Si Escobar parang bala eh. Sige mga bata, kalma lang. Ang lakas ng sigaw nyo ha. Teka lang anak, pwede mo bang bitawan ng tali? Anak, sandali lang. Na yun kuya, tara punta tayo doon. Para kunin din ang babaeng Rottweiler. Ilalabas natin siya. Mukhang matapang si Rocky ngayon. Inaway niya si Carlos at si Escobar parang baliw. Rocky, magpakatino ka. Nagagalit ka ba sa kanila? Tingnan nga natin. Medyo hindi bagay ang mga poodle dito sa Bukirin. Ayos lang, mahal ko pa rin sila. Ngayon, ilalabas si Rot. Sana, hindi sila mag-away. Takot na takot talaga ako sa kanya. Kaya unang-una, ilalakad muna natin siya ng hawak sa kamay. Titingnan natin ang magiging reaksyon niya. Depende sa reaksyon niya, pwede rin natin siya makawalan. May gulong-gulong si Marla. Si Gedje lang ang medyo magulong babaeng aso na nasa labas. Baka tahimik din si Gedje. Hindi ko rin naibahagi ang pinakamaraming nagkomento sa huling video. Pasensya na, nagkamali ako sa pag-edit. Ngayon, ibinabahagi ko na ang mga pinakamaraming nagkomento. Nakikita nyo sila ngayon sa screen. Salamat sa lahat na nagkomento. Sana'y wala kayong problema. Sa next video, ibabahagi ko ulit ang top 3 na pinakamaraming nagkomento. Mag-iwan kayo ng maraming komento hanggat yan nyo sa ibaba. Maglagay kayo ng letra, emoji o emoji mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Ngayon, ihahanda ko muna itong babaeng aso. Babalik ako. Oh. Ngayon, lumabas na ang alaga natin babaeng aso, kuya. Maglalagay tayo ng dagdag na suporta sa tali nito. Sandali, si Gedje ang pinakamalaking panganib ngayon. Sana hindi siya pag-initan ni Gedje. Tingnan natin. Kuya, sana walang gulo at ingay. Hindi po, Lolo. Lolo, magpakatalino ka, ayokong gulo o ingay. Dapat nating iakma ang babaeng asong ito sa mga aso sa labas. Sana maging akma siya. At saka si Tony ay problema rin. Si Tony, bigla niyang sinasalakay ang mga babaeng aso. Tingnan natin. Anak, halika. Basta wag lang manggulo si Gedje, pre. Wag din sana manggulo si Tony. Tingnan natin. Hayaan amuyan mo na siya ni Tony kasi hindi mo alam kilos siya. Bigla siyang nagiging pasaway at umatake. Natitrigger pati iba. Kaya nauwi na naman sa gulo. Dapat talaga tayong mag-ingat. Habang pinapasocialize ang bagong dating na anak, iwasan natin hanggat maaari ang gulo, ingay at tensyon. Dahil bago siya at hindi pa nila kilala, pwedeng sabay-sabay siyang atakihin ng iba. Sandali, sinusugod niya si Escobar. Oy! Bakit niya sinusugod si Escobar? Sandali lang, sinusugod din niya si Dede. Hindi pwede! Shh, hindi pwede! Sabi ko hindi pwede. Sandali lang. Sandali lang, hindi pwede! Shh, hindi pwede, Esko. Esko, hindi pwede! Shh, tigil! Tigil! Tigil. Hindi pwede, Getse. Hindi pwede, Getse.
Sandali, si Dede at si Escobar nag-away. Sandali, maghiwalay din sila. Kailangan ko agad itong isara. Hindi pwede, Getse. Hindi pwede. Halika dito, halika dito, halika dito. Napakalaking problema ito. Napakalaki talaga. Buti na lang bumaling si Dede kay Escobar. Kung hindi siya bumaling, nako, tingnan mo na lang ang mangyayari pagkatapos. Parang pelikula. Tingnan mo na lang ang mga problema namin naranasan pagkatapos nun. Bakit kaya nangyari yon? Yung babae kasi, hindi mo talaga mahulaan ang ikikilos niya. Oh, nakita mo ba? Bigla na lang siya nagalit kay Escobar. Ngayon, kukunin si Esco. Ikulong ko muna si Esco. Ayos ba? Dalhin ko ulit yung babae sa pwesto niyang panganganakan. Teka, lagi niyong pinapagalitan si Dede, buti na lang nandito siya ngayon. Kung wala si Dede dito, sigurado magkakagulo na naman. Pare, ang daming problema ng babaeng to. Akala ko pa naman nung una, mabait at matino siya. Nang masanay na siya dito, unti-unti, nang lumalabas ang tunay niyang ugali. Kailangan nating maging sobrang maingat. Teka, Rocky. Medyo takot ako kay Rocky. Rocky, huwag kang pumasok masyado sa loob, anak. Sobrang maisisa talaga si Rocky. Kuya, tara dahan-dahan tayong pumunta. Mamaya, pakakawalan ko na siya. Mas maganda na siya mismo ang makipagkilala kaysa ako ang magpalakad sa kanya. Pag ako ang kasama niya maglakad, nagkakaroon siya ng kumpiyansa. Ngayon, nagiging masyadong kumpiyansa siya. Para hindi siya masyadong maging kumpiyansa, halika nga dito, anak. Iikot muna siya kasama ang mga nasa labas. Pagkatapos nun, pagkakawalan ko na siya. Kuya, matapang talaga ugali niya. Ganyan ang karamihan sa mga Rottweiler. Mga dominanteng, aso sila. Matitigas ang ugali nila. Ang dami natin mga asong sobrang makukulit at masisigla. Palagi naming inaalagaan sila sa bakuran. 70% ng mga aso dito ay ganito rin. Teka lang. Upo muna ako. Anak, halika. Anak, halika. Tinanong ko kayo ng mga mungkayong pangalan na pwedeng ipangalan sa anak nating babae. Nagbigay na kayo ng mga pangalan na parang Marla, pero di pa ako sigurado. Hinihintay ko pa ang magaganda at mararangal niyong suwestyon. Marami na rin kaming aso ngayon. Alam ko parang wala nang natitirang pangalan. Kahapon may naisip akong pangalan, pero nakalimutan ko na ngayon. Mag-iwan pa rin kayo ng komento. Baka may magustuhan ako. Maganda, marangal na pangalan. Ngayon pare, pakakawalan ko na. Pakakawalan ko na at magsasapalaran tayo. Tiningnan ko kung lalapit ang ibang aso. Pagpalain nawa ang ating laban. Anak kong babay, malaya ka na ngayon. Yun ang lugar. Huwag kang makialam kay Chitir, Isabel at Marla. Sapat na. Matalino ka. Hindi niya alam na pinalaya ko siya. Tulad ng kabataan ni Marla ito, mga kaibigan. Kahapon, nag-post ako ng litrato ng kabataan niya sa Instagram ko. Typhoon Demer CETV. I follow niyo ako, pareho lang. Kahit ugali niya, parang kay Marla rin. Halimbawa, si Marla ngayon ay matalino na. Pero nung kasing edad niya ito, nung bata pa siya, si Marla ay inaaway niya lahat, mga kaibigan. Lahat talaga. Wala siyang pinipili, babae o lalaki, pare-pareho lang sa kanya. Sobrang matapang siya noon, basta sumasabak agad si Marla nung kabataan niya. Tapos, tinuruan ko siya ng kaunti, naging mas maayos at matino. Nasanay ko rin siya, kaya kalaunan naging kalmado at marunong ng sumunod. Nung bata pa si Marla, iba siya. Tyson, Papa, gusto mo bang palayain kita? Sandali lang, Tyson ko. Palayain si Tyson. Takbo, Tyson, Papa. Saan pumunta yung babae? Sa likod pala. Anak, halika! Anak, halika. Marla, pwede rin kayong Maya ang pangalan? Marla, Maya. Kakaiba ba masyado ang Maya? Mas maganda siguro kung mas marangal at mas matapang ang pangalan. Marla, Maya. Hindi maganda ang Maya. Kailangan natin makahanap ng mas matapang na pangalan. Anak, ngayon lang natin siya pinalaya. Hayaan mo munang amuyin niya ang paligid. Maging pamilyar siya sa lahat ng lugar. Kilalanin niya muna ang lugar. Wala na akong ibang hiling. Basta wag lang siyang makipag-away kanino man. Isinara ko na si Rocky. Halika dito, anak. Anak, halika. Halika, 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 halika. Maglalaro ba siya ng frisbee? Tingnan ko muna, halika. Ihahagis ko na. 1, 2, 3, takbo! Oh, tumakbo na sina Dede at Natasha. Dede, ibigay mo sa akin ang takip na yan. Dede,
Paano niya makikita yun sa damo? Anak, putulin na lang natin ang damo. Tulungan niyo ako. Ha? Ngayon, pare, maganda ang lagay niya. Salamat sa Diyos. Walang gulo o ingay. Hindi rin siya nakikipag-away kanino man. Ngayon, tingnan mo halimbawa, nagsimula na magtarayan sina Asya at Natasha, baka dahil doon ay maudyok siya at bigla na lang sumugod. Kailangan talaga natin maintindihan ng mabuti ang ugali ng hayop na yon. Pati na rin kung paano siya lumalapit sa mga aso at kung paano siya lumalapit sa akin. Ayun, si Rocky tumakas na naman. Ulan anak, sakit ka na talaga ng ulo, Rocky. Tigit. Rocky, halika! Hintay. Ngayon, nakikilala nila si Ares. Teka, tingnan ko aba, medyo nagtaas ng balahibo yung babae. Pareho talaga kay Marla, promise. Parang si Marla nung maliit pa siya. Anak, sana maging matatag ang ugali mo tulad ni Marla, ha? Ayos ba? Halika. Sana maging ugali at asal mo tulad ni Marla. Sa hardin na ito, ang pinakamay karakter kong aso, ang pinakamatapat at maasahan kong aso ay si Marla. Sobrang kontento ako kay Marla. Diyos ko, bigyan mo ng mahabang buhay at kalusugan ng anak natin. Huwag mong lapitan si Asye. Huwag. Sandali lang. Natasha, huwag kang makialam. Naku. Halika anak. Halika anak. Ang galing mo, halika. Sige, halika anak ko. Ang galing. Medyo kinakabahan ako kuya, kasi bago pa lang sa amin ang aso. Nakakuha kami ng adultong aso na buo na ang ugali, di namin alam edad niya. Pero masasanay din naman siya. Sara dito sa atin maging maayos siya, basta wag lang siyang maging katulad ni Alex. Sana maging katulad siya ni Marla. O oras na ng adhan, tumutunog na ang adhan Aziz Allah. Sana ugalit asal niya ay maging katulad ni Marla. Pareho rin kasi ang itsura niya. Halika, ganda. Halika, ganda. Nagtatanong ako kung naglalambing din ba siya? May lambing ba? Sige, maglambing ka rin tulad ni Marla. Anong sinasabi ng ano? Ayoko magpalakas ng loob na yon. Kapag pinalakas ko ang loob niya, baka lalo siyang maginit. Hindi natin alam ang mangyayari. Naku, Rocky, huwag kang pumatol sa sinasabi niya. Ngayon, kuya, ilihis muna natin ang atensyon natin sa kanya. Kunin naman natin ngayon yung isa pa nating babae, yung poodle. Tinanggal na rin natin ang cast niya. Palalayain din natin siya ngayon sa bakuran. Kahapon, ginawa ko ang distemper test nila. Pareho silang malusog. Salamat sa Diyos. Nako, wag. Huwag, anak. Asiye, huwag kang pumasok. Lumapit ka lang. Maayos silang pareho. Kaya pinapalayan na namin sila. Nagsisimula ng inuud at nabsugat ang labas ng binti niya. Buti na lang natanggal agad ang cast. Matagal pa bago siya gumaling. Pero itong babaeng ito, ngayon naglalakad sa kasama ito. Pero medyo natatakot ako sa mga ito, kuya. Dapat talagang walang gulo na mangyari. Kapag nagkaroon ng gulo kahit isang beses, alam mo na. Itulak ko ba si Dede sa pool? Gece, nahulok ka sa pool. İtinulak ka na Rocky sa pool. Gece. Gusto mo bang isara ko ulit yung babae? O teka lang, hayaan mo na. Kukunin ko na lang si Poodle. Aha. Ang huling kalagayan ng alaga kong babae, anak ko. Anong ginagawa mo, baby ko? Sandali lang dito sa babaeng ito. Hindi, tingnan natin, hindi. Maghintay kayo. Binuhat na kita, di ba? Kapag kinakarga kita, nararamdaman ng mga aso na may banta. Anak, papakawalan na kita. Ayos ba? Sandali lang, anak. Matalino ang anak kong babae, matalino siya. Oo, matalino siya, hindi siya nakikipag-away kanino man. Pareho sila ng kilos ni Marla, tingnan mo. Kahapon din, halimbawa, nung karga ko ito, nanigas si Marla. Ganon din ito, nakikita mo ba? Sandali lang. Anak, sige, maglibot ka muna. Sige. Hayaan mo muna siyang makilala yung iba, kuya. Kailangan nating sanayin silang dalawa. Sana walang maging problema at gumaling agad ang sugat sa binti niya na dulot ng plaster. Dahil ng sinabi ko, hindi natin alam kung gaano nakatagal nilang nilagay yon. Kaya nagkaroon ng mga uod. Sana gumaling na ang sugat niya, nagsimula na kaming gamutin at bigyan ng antibiotic at vitamina. Sana gumaling siya agad, siya ang prioridad namin. Delikadong, hindi.
Anak ko, hindi. Ha? Tingnan mo, wag mo akong inisin ha. Sandali. Hindi anak. Bigla sana niyang susunggaban ng pudel. Bakit mo ginawa yun, anak? Ha? Sabi ko hindi, di ba? Kuya, hindi mo dapat asahan na agad siyang masasanay sa grupo. Ang pinaka dapat mong bantayan dito ay ang kilos at ugali niya para hindi lumala ang sitwasyon, binabantayan mo agad, gets mo? Ngayon, ipapasok na kita sa kulungan. Kuya, kung hindi ka mag-iingat, baka kagatin niya yon at isubo sa bibig niya kung hindi ko nahuli agad. Na yon, alam ko na sa mga tingin mo ang balak mo. Buti na lang hindi natin hinayang magkaroon ng away. Ano na kaya ang susunod mangyayari? Mas madali siyang masasanay. Kapag minsan lang makakagat, magtataniman sila ng samaan ng loob. Good luck na lang. Kaya ngayon, ikukulong ko na ang batang ito. Dahan-dahan, unti-unti natin siyang masasanay. Napansin ko rin sa malaking rot na yon, medyo may problema siya sa mga mas maliliit na aso kaysa sa kanya. Kung sasabihin mong gusto niyang makipaglaro, parang atake siya. Kaya kailangan siyang sanayin at isocialize sa maliliit na aso. Darating din yan sa tamang panahon, kuya. Buti na lang at di niya nasaktan yung babae kasi ginawa niya ito sa poodle at ashiye na mas maliit sa kanya. Nakuha ko yon sa tingin niya sa kanila. Tinitingnan niya sila na parang gusto niya umatake. Naku, Leo, Romeo! Kaya hindi natin siya papayagan. Kapag nag-away sila kahit isang beses, mahirapan na tayong sanayin sila. Dumating na si Tyson Papa, kunan mo ng anak ng Argentina. Tyson Papa. Nakilala mo na ba ang bagong rotanap? Ha? Ang aking matapang na anak. Ang tapang ng anak ko, parang palaso. Tikas talaga. Salamat sa Diyos. Humahanap na rin ng gulo si Lolo ngayon. Lolo, balang araw, babanatan ka ni Tyson kung ganyan ka pa rin mag-isip. Huwag mo akong ubusin ng pasensya. Si Tyson ko, alam mo, si Tyson ko. Parang si Tarzan, grabe, ang astig ng anak ko. Mas ginaganahan siya kapag pinupuri ko. Huwag kayong magpaloko, kilala ko siya. Pinatupi niya ang mga tainga niya, tinaas ang buntot niya. Yung kilos at lakad, ginanahan na siya. Nasaan na si Pudel? Medyo nahihiya si Pudel, kuya. Sabi ng mga aso, saan na naman tayo napunta? Ang dami rin nating kasama dito. Hindi rin maiwasan na medyo nailang sila. Araw-araw, dahan-dahan ko silang sanayin. Pero pagdating sa rot, kailangan nating maging mas maingat. Wala kasong maliit sa tabi niya. Asye, si Rocky o si Pudel. Kailangan nating maging mas maingat dyan, kuya. Kunan mo nga yung kalapat tingnan mo kung paano siya mag-somersault. Ang galing ng anak ko! Sige, mag-somersault ka pa, para makita ng bayan ng ibon. Sige anak ko. Ibigay mo na. May hangin kasi, kaya hindi maibigay ng hayop. Hay Allah, isa, dalawa. Ibigay mo anak, 3 na ang susunod. Ibibigay ko na ba ang 3? Dumating na ang 3, 4 na. Sige na anak. Kaya mo yan. Ayos Grabe, ang gaganda ng mga ibon ko. Bawat isa ay maganda. Nasaan ang poodle na ito? Anak ko. Tol, pumasok na naman siya sa loob. Natakot siya sa mga to. Hayaan mo lang siya dyan. Wala namang gagawin sa kanya ang mga to. Medyo nag-aalala lang talaga kami tungkol kay Rot, gaya ng sabi ko. Pero masasanay din siya. Sige mga kaibigan, ngayong araw, sinubukan na natin ng paunti-unti ang mga anak. Salamat sa Diyos at maganda ang unang mga reaksyon. Sa mga darating na araw, gagawin ko ang lahat para masanay sila. Ayokong maulit ang kaso ni Alex. Sana maging kasing marangal at kasing ganda ng Marla ang bagong Rot nating babae. Sa pagdaan ng panahon, magagawa rin natin ito. Mahal ko kayong lahat. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang sarili niyo. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.